Si Lance, Ella, Marco at Nika. Apat na magkakaibigan na mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Sila ay nasa kanilang kabataan, puno ng kuryosidad at hindi takot sa dilim. Isang gabi, napagkasunduan nilang subukan ang isang laro. Isang laro na magbubukas ng pinto sa ibang dimensyon. Ang Spirit of the Glass. Ang destinasyon nila ay isang lumang bahay. Sikat ito sa mga kwento ng kababalaghan. Matagal na itong abandonadong at nababalot ng misteryo. Dito nila naisipang hamunin ang tadhana. Ang apat na magkakaibigan ay sabik na simula ng laro. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Madilim ang gabi at malamig ang simoy ng hangin. Ang lumang bahay ay nakatayo sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Ang mga bintana nito ay sirang-sira na at nababalutan ng sapot ng gagamba. Ang pintuan ay kumakalampag dahil sa lakas ng hangin. Parang humihinga ang bahay, parang may buhay. Pumasok ang apat na magkaibigan sa loob. Isang lumang sala ang sumalubong sa kanila. May mga lumang kagamitan na nababalot ng puting tela. Sa gitna ng sala ay may isang bilog na mesa. Dito nila ilalatag ang kanilang mga gamit para sa laro. Kinabahan si Ella, hindi maiwasang mapatingin sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa kanilang bawat galaw. Inilabas ni Lance ang isang kristal na baso. Maingat niya itong inilagay sa gitna ng mesa. Kumuha naman si Nika ng isang papel. Isinulat niya dito ang mga letra ng alpabeto at mga numero. Inayos nila ang mga kandila sa paligid ng baso. Hinawakan nila ang baso at pumikit. May espiritu ba diyan? Tanong ni Marco. Biglang lumamig ang paligid. Ang mga kandila ay nagliwanag at nagsimulang umikot ang baso. Nagsigawan ang magkakaibigan sa gulat at excitement. Tumigil ang baso sa letrang O. May espiritu nga. Bulalas ni Lance. Sunod-sunod ang kanilang mga tanong. Nalaman nilang ang espiritu ay isang babae. Ang pangalan niya ay Sarah at 16 na taong gulang na siya nang siya ay mamatay. Nagbiro si Marco. Baka naman pwede mo kaming i-date. Tumawa ang lahat. Ngunit ang saya ay panandalian lamang. Section 4, isang mapanganib na tanong. Teka, seryoso na ito. May itatanong ako, sabi ni Nika. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Paano tayo mamamatay? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang baso ay nahulog mula sa mesa at nabasag. Ang mga kandila ay namatay. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang mga katawan. Napuno ng takot ang kanilang mga puso. Biglang may narinig silang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Ano yon? Tanong ni Ella. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Lahat sila ay natatakot. Ang kuryosidad ay napalitan ng matinding pangamba. Alam nilang may nagawa silang mali. Isang bagay na hindi nila dapat ginawa. Section 5, Gabing Bangungot. Simula ng gabing iyon, ang apat na magkakaibigan ay hindi na nakatulog ng mapayapa. Si Lance ay dinadadaw ng mga bangungot ng isang babaeng nakaputi. Lagi siyang nakatingin kay Lance, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinagpis. Si Ella naman ay lagi na lamang nakakarinig ng mga bulong. Mga bulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Si Marco, na dating nagbibiro, ay hindi na mapakali. Lagi siyang nakakaramdam ng presensya sa kanyang paligid. Parang may sumusunod sa kanya. Si Nika, na nagtanong ng mapanganib na tanong, ang labis na natatakot. Alam niyang siya ang may kasalanan ng lahat. Section 6, ang aral. Sa sobrang takot, napagpasyahan nilang humingi ng tulong. Pinuntahan nila si Aling Rosa, isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Ikinuwento nila ang lahat kay Aling Rosa. Mula sa laro hanggang sa mga bangungot, nakinig ng mabuti si Aling Rosa. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Mga anak, sabi ni Aling Rosa, hindi lahat ng tanong ay kailangang masagot. May mga bagay na hindi para sa ating mga mortal. Pinaliwanag ni Aling Rosa na ang mga espiritu ay dapat igalang. Hindi sila laruan na pwede na lang paglaruan. Sinabi niya na kailangan nilang humingi ng tawad sa espiritu na kanilang naistorbo. Nagdasal sila ng time team. Humingi sila ng tawad kay Sarah. Nang matapos silang magdasal, nakaramdam sila ng kakaibang kapayapaan. Unti-unting nawala ang kanilang mga takot. Nalaman nila ang isang mahalagang aral, ang paggalang sa mga bagay na hindi natin lubos na naiintindihan.